Mga kabayan, eto breaking news. Matapos ibunyag ng dating katiwala ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico ang naging galaw ng kanyang dating amo na di umano ay nagpalipat-lipat ng lugar mula sa kanyang dating tirahan sa Paris. Ayon kay alias Joyce, nasaksihan niya ang magarbong buhay ng kanyang amo at isa na nga dito noong magdaos ng engranding birthday party ang kanyang anak. Nandirito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. Kaya alam ko, it was the first time that Saldico na nagpunta rito. Ayon pa kay Joyce, taong 2023 mula Paris ay lumipat papuntang Rome ang pamilya ni Saldico kung saan ay sakay sila ng private plane at nag-arkila ng 20 Mercedes-Benz with driver para pagsakyan ng kanilang mga gamit. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Mylene ko na ginanap sa Rome. Naka-private plane sila, buong pamilya, from Paris to Rome, and then may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Doon nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. Samantala, lumutang naman sa media ang dating driver ni Saldico na si Toto Sarabia, kung saan ay naging emosyonal ito matapos ikwento ang kanyang naging partisipasyon sa kanyang dating amo at pamilya ni Saldico. Aniya kung anong buhay daw ang kanyang tinatamasa ngayon kasama ang kanyang pamilya at kung anong mga ari-arian ang pag-aari nila kasama na ang tindahan sa Paris ay pinaghirapan daw nila yon at walang kahit anumang bahid ng katiwalian mula sa kanyang dating amo. Sa kabila nito, sinabi ni Toto Sarabia na wala siyang alam sa ngayon kung saan na nakatira si Saldico at ang kanyang pamilya. Yung kasi, yung sabihin ng galing tayo po sa tindahan, kayo. Di nila alam kung gaano masipag si Ate yung laman ng biyok. Painis. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Yes, umamin ang dating driver ni Saldico sa Paris na huli silang nagserbisyo sa dating kongresista noong Panghulyo bago pumutok ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control project. Sa exclusive interview ng The Filipino Correspondent Network TFCN kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver ni Ko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nadadawit ang pangalan niya kay Ko, nais niyang linawin na ang lahat ng naitindan niya ay galing sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Ang sinasabi niya, huli silang nagserbisyo kay dating congressman Ko noon pang July at wala na rin daw siyang kinalaman kung nasaang lugar ngayon si Saldico kung siya man ay nasa Portugal. Ay, masayang balita at mabuting balita ngayong araw pong ito, ha. Pinawalang bisa po ngayon ng Korte Suprema yung ginawa ng mga bangag na ililipat ang pondo ng PhilHealth 69 billion para gamitin para sa infrastruktura. Ay naku po, alam nyo naman po, tayo talagang nagsulong ng universal healthcare at talagang layunin natin ay talagang para lahat ng Pilipino ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Alam nyo ba, dito nga sa aking karanasan dito sa Europa, no, dahil dito sa Europa ko natutunan yung universal healthcare na yan. Unang-una po sa Inglaterra nung ako'y nag-aral. Abay, na-shock talaga ako dahil nung ako'y pinapunta ng community nurse sa community center, ay binigyan na kaagad ako ng 3 buwan ng gamot at saka libre daw ang lahat ng aking blood test kada 3 buwan doon sa pinakamatandang hospital sa buong mundo, yung St. Thomas Hospital, kung saan din nagtrabaho si Florence Nightingale.
At nasyak nga ako na wow, libreng-libre ang aking mga gastos, no, dahil under universal healthcare po talaga, hindi lang po yan insurance. Bagamat yung mga kaya magbayad, meron din nga talagang binabayad, no? Pero ito po talaga ay pagtugon at sa obligasyon ng Estado na ibigyan ng mabuting kalusugan ang mga mamamayan, no? Kaya napakabuti po talaga niyang universal healthcare na yan. Kakahiya nga po nung aking in-sponsor yan sa Kongreso, abay itong aking staff, hindi man lang pinalitan yung ministry to department. Talagang ginaya yung batas ng UK, no? Well, hindi po siya perpekto kasi ang nangyari, dais ko talaga sanang buwagin yung PhilHealth. Bakit? Kasi pag PhilHealth, ang buong akala nila insurance. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba sa insurance at saka universal healthcare, sa insurance, yung mga benepisyo ng mga miyembro ay nakadepende lamang sa mga nakolektang premiums, no? Pero sa universal healthcare, talaga aminado tayo na kulang ang mga premiums para bigyan ng solusyon, no? Yung libreng paggamot at libreng gamot para sa lahat, at kinakailangan tustusan ng pondo galing sa kaban ng bayan. Sa ating batas po, ang funding ng PhilHealth para sa universal healthcare ay manggagaling sa, number 1, budget ng pangtaunang budget. Kaya dapat po talagang binibigyan ng pangtaunang budget ang PhilHealth kasi hindi naman talaga sapat yung premium sa ibinabayad, no? Pangalawa po, yung sa sin taxes, yung nakakolekta po sa tobacco at saka sa mga alcohol, kalahati niyan talagang dapat mapunta sa universal healthcare. Tsaka kalahati ng kita ng PAGCOR, kalahati ng kita ng PCSO, no? At syempre meron pa rin doon sa budget ng Department of Health. Alam natin po na hindi sapat-sapat yan para sa ngayon ay magawa yung nangyari sa akin sa Netherlands. So dito sa Netherlands na libre talaga ang aking operasyon. 2 operasyon na pong nagawa sa akin. Isang major sa spine, isang minor sa scap, no? At lahat po yan ay sagot ng universal healthcare ng Netherlands, no? Alam ko naman po na wala pa tayo sa puntong yon. Kasi naman, unang-una, ang Netherlands laking yaman kaysa sa Pilipinas. Pangalawa, 15 million lang po ang katao nila, tayo 110 million. So alam ko na kinakailangan mag-ipon pa ng pondo para yung pondong yon ay magamit nga para sa universal healthcare. At saka hindi po yan parang parang pondo ng GSIS na dapat ini-invest. Lahat po, kabuuan ng pondo na napupunta sa PhilHealth, dapat po yung gamitin para lamang sa unang-una, karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, at pangalawa, para po pababain ang premiums na binabayaran ng mga miyembro ng PhilHealth. Kahit ano pa pong ibang dahilan ng paggastos ng PhilHealth, yan po ay labag sa batas. At dahil dyan po, yan po naging desisyon nga ng Korte Suprema, na ang pondo ng PhilHealth dapat mapunta lamang sa universal healthcare, hindi yan ginagamit sa infrastruktura. Dahil ang nangyari po sa oral argument, inamin nila na itong pera ng PhilHealth na 69 billion ay ginamit para sa tulay na nagkaroon na naman ng pondo galing sa South Korea government, no? Ang dahilan ng gobyerno, meron daw supposedly crisis, no? At pag nagkaroon ng crisis, pwedeng maglipat-lipat ang presidente ng mga pondo. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi wala namang deklarasyon na merong krisis. Dahilan para mag-exercise ng kapangyarihan yung presidente na maglipat-lipat ng pondo, no? At saka pangalawa, sinasabi pa ng president ng Korte Suprema, pero ito hindi kabahagi naging ruling, no? Kasi ito hindi naman talaga, kumbaga, ang issue na dinala sa Korte Suprema, kung ano yung kapangyarihan ng Kongreso at ng Ekotibo na gumastos galing sa unprogram funds, no? So maraming mga nagdi-dissenting dyan na nagsasabi nga na basta unprogram funds, yan talaga ay labas at labag sa saligang batas. Dahil ang sabi nga ng ating saligang batas, wala dapat lalabas sa pondo ng kaban ng bayan nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. At ang basbas ng mga representante ng taong bayan, yan ay sa pamamagitan ng pangtaunang batas na pinapasa na pantaunang budget. So, pero malinaw po sa desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa universal healthcare. Hindi po pwedeng gamitin yan para sa mga kalye, sa mga tulay. Dahil yan ay para lamang sa kalusugan ng marami at bilang pangunahing nagsulong ng universal healthcare sa Kongreso, ng 17th Congress, sinasabi ko po, tama po ang Korte Suprema dahil ang ating intensyon talaga, gamitin lamang ang pondo ng universal healthcare para darating tayo sa punto kung nasaan ngayon ang mga bansa ng Europa.
kasama ang Inglaterra at Netherlands kung saan ako nakinabang sa universal healthcare na libre na dapat ang lahat ng gamot at libreng paggamot. Kung hindi man tayo makabigay ng libreng gamot at libreng paggamot, at least mas marami ng mga cases ang pwedeng mabigyan ng pondo ng PhilHealth nang sa ganon hindi naman masyadong masakit sa bulsa ng mga mamamayan. Pero sa ngayon po, dapat ang ating target magkaroon na ng zero billing para sa lahat, no?